Nakakahiya ang suot mo, bulong ng kapatid ko sa sarili niyang engagement party, isang bulong na mas masakit pa sa sampal. Sa gitna ng ningning at musika, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa paghamak habang tinititigan ang aking damit. Pakiramdam ko, bigla akong natunaw. Pero hindi niya alam, ang gabing iyon ay magiging simula ng kanyang bangungot. Ako si Maria, isang babaeng may simpleng buhay pero puspusan kung magtrabaho. Sa edad ko, nasa advertising field ako, at bagamat hindi kalakihan ang kumpanya namin, bawat proyekto ay pinagtutuunan ko ng pansin, tinitiyak na ang resulta ay masigit pa sa inaasahan. Madalas akong mapuri sa aking hitsura, mahabang buhok na dumadaloy sa aking likod, matangos na ilong, at mga matang tila may kalaliman na marami ang nagsasabing nakakaakit. Ngunit kailanman ay hindi ko ito ginamit para sa aking kapakinabangan, mas gusto kong tahimik na magtrabaho at pahalagahan ang bawat maliit na tagumpay. Ang aking apartment ay simple, nasa isang tahimik na lugar na malayo sa ingay ng syudad, ngunit ito ang aking santuwaryo. Dito ako nagpapahinga, nagbabasa ng mga libro, at nagpaplano ng aking mga susunod na hakbang sa karera. Kontento ako sa buhay na ito, payapa, may direksyon, at puno ng mga mithiin. Ngunit ang kapatid kong si Sofia, siya ang kabaligtaran ko. Mula pagkabata, siya ang laging sentro ng atensyon, ang pinakamalakas tumawa, ang pinakamabilis magsalita, at ang laging pinapaboran sa aming pamilya. Hindi ko iyon kailanman ininda. Sa katunayan, masaya ako na siya ang nagkakaroon ng limelight. Sabi ko sa sarili ko noon, masaya na ako sa likod, sa pagiging suporta niya. Mahal na mahal ko ang kapatid ko, at naniniwala akong ganoon din siya sa akin. Wala akong ideya na ang kanyang pagiging bida ay unti-unting magiging lason sa aming relasyon, lason na magtutulak sa akin sa isang sitwasyon kung saan kailangan kong lumaban para sa aking dignidad. Ang unang sipa ng pagbabago sa aming relasyon ay dumating nang ipahayag ni Sofia ang kanyang engagement kay Marco. Si Marco ay isang gwapo at mayaman na lalaki, nagtatrabaho sa isang kilalang korporasyon. Nang una ko silang makilala, masaya talaga ako para kay Sofia. Sa wakas, ang kanyang pangarap na Prince Charming ay natagpuan na niya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at linggo pagkatapos ng anunsyo, nagsimula akong makaramdam ng bahagyang pagbabago kay Sofia. Ang kanyang boses ay tila nagkaroon ng dagdag na bigat, ang kanyang tawa ay mas malakas at mayroong bahid ng pagmamataas. Ang kanyang mga sulyap sa akin ay nagkaroon ng kakaibang kahulugan, hindi na ito ang dati niyang mapagmahal na tingin. Sa halip, may nakita akong pagkaawa, o mas masahol pa, paghamak sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan kasama ang aming mga magulang, walang tigil siyang nagkwento tungkol sa mga plano ni Marco sa kanyang karera. Si Marco, aakyat na sa posisyon. Ang galing talaga niya, sabi niya, habang paulit-ulit na iginagalaw ang kanyang kamay upang ipakita ang kinang ng kanyang singsing. Tignan niyo, ang ganda ng buhay namin sa hinaharap. Hindi katulad ng iba dyan, yung iba ay nagpapagod lang para sa maliit na sweldo. Alam kong ako ang pinapatungkulan niya. Pilit akong ngumiti, umiiwas sa kanyang tingin. Ngunit ang hindi ko makalimutan ay ang isang pagkakataon na nagtama ang aming mga mata ni Marco. May nakita akong kakaiba sa kanyang mga mata, isang tingin na tila humihingi ng paumanhin o baka may gustong ipahiwati. Mabilis niyang iniwas ang tingin at nagkunwari akong hindi ko nakita. Ngunit ang pakiramdam ng pagdududa ay nanatili. Mayroon bang sikreto? O ako lang ang labis na nag-iisip dahil sa unti-unting pagbabago ng aking kapatid? Ang simpleng pag-iisip na iyon ay nagsimula ng bumuo ng isang buhol sa aking dibdib. Ang tensyon sa pagitan namin ay unti-unting lumalala, tila isang apoy na unti-unting lumalaki. Bawat pagtatagpo namin ni Sofia ay laging may kasamang matalas na komento mula sa kanya. Maria, kailan ka ba magkakaroon ng sarili mong bahay? Hindi ka naman na bata. Tingnan mo kami ni Marco, may pinaplano na kaming bahay, malaki, may swimming pool. Ang tono niya ay tila payo, ngunit ang bawat salita ay parang suntok sa tiyan. Alam niyang sa kasalukuyan, mas limitado ang aking pinansyal na kakayahan. Ang kanyang pagmamayabang ay nagiging nakakapagod, at ang bawat salita ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na ako ay kulang. Pinakamalaki sa lahat ng pagsubok ay ang aking damit para sa engagement party. Pinili ko ang isang simpleng puting dress na may kaunting lace details, elegante at angkop para sa okasyon. Akala ko magugustuhan niya. Ngunit nang ipakita ko ito sa kanya, sumimangot siya.
Yan. Maria, seryoso ka? Engagement ko yan. Hindi ito ordinaryong inuman. Hindi mo ba kayang maghanap ng mas magandang damit? O baka sadyang ayaw mong magpaganda para sa okasyon ko? Sinubukan kong ipaliwanag na gusto ko lang maging simple at komportable, ngunit tumawa lang siya ng sarkastiko. Ang kanyang tawa ay parang matatalim na pako na tumutusok sa aking dignidad. Comfortable. Ang ibig mong sabihin ay hindi ka gumagastos. Tingnan mo ang mga kaibigan ko, lahat sila ay magagarang suot. Ayoko namang maging kahiya-hiya ang pamilya natin dahil sa damit mo. Ikaw lang ang magiging mukhang uhugin sa party. Dapat maging masinop ka sa iyong hitsura, lalo na't may mga bisita kaming mayayaman at makapangyarihan. Ramdam ko ang pamumula ng aking pisngi, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkapahiya. Ang kanyang mga salita ay tila gumagapang sa aking balat, nagdudulot ng kirot na mahirap ipaliwanag. Hindi ko maintindihan kung bakit niya kailangan gawin iyon. Nagsisimula na akong magduda sa kanyang intensyon, at ang buhol sa aking dibdib ay lalo pang humigpit, puno ng lungkot at galit. Hindi na ito simpleng pagbibiro, ito ay sadyang paninira. Dumating ang kinatatakutan kong araw, ang engagement party ni Sofia. Nakaayos ako, suot ang puting damit na sinasabi niyang nakakahiya. Pilit kong inayos ang aking sarili sa harap ng salamin, sinasabi sa aking sarili na maganda ako, at ang damit ko ay hindi kailanman magiging batayan ng aking pagkatao. Pero sa loob-loob ko, may kaba. Alam kong hindi siya titigil. Pagpasok ko sa ballroom, sinalubong ako ng nagliliyab na tingin ni Sofia. Nakatayo siya sa tabi ni Marco, na ngayon ay mas naging mayabang pa. Ang kanilang mga ngiti ay tila nagpapahiwatig ng kanilang pagiging superior. Nakita ko ang pagtaas ng kanyang kilay habang papalapit ako. Tila ba sinusuri niya ang bawat hibla ng aking damit? Lumapit siya sa akin, ang kanyang tinig ay halos bulong ngunit matalim, sapat para marinig ng mga malapit sa amin. Talagang sinuot mo iyan, Maria? Hindi ka ba nahihiya? Ang sabi ko, disente, hindi mukhang kinuha sa basurahan. Para kang katulong. Nakakahiya ang suot mo. Baka akalain ng mga bisita na nag-ipon kami para sa kasal at wala kaming pambili ng disenteng damit para sa iyo. Ang kanyang mga mata ay nanunuya at ang kanyang ngisi ay mas matalim pa sa labaha. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi, hindi na ito kahihiyan lang kundi galit. Pilit akong ngumiti, ate, hindi ko naman alam na may dress code na mukhang mayaman lang ang pwedeng dumalo. Ngunit tinawanan lang niya ako ng malakas, at may kasamang pangaasar, kailangan pa ba ng dress code para malaman mo ang disenteng damit sa isang engagement party? Hindi ka ba marunong umintindi? Halos lahat ng tao rito ay mga mayaman at maimpluwensya. Gusto mo bang magmukha tayong mahirap? Tumalikod siya at bumalik kay Marco, na bahagya lang umiti sa akin, na tila nahihiya rin sa kapatid ko, o baka sa akin. Ang ilang bisita ay nagbulungan at ramdam ko ang kanilang mga sulyap. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa gitna ng maraming tao. Ang bawat kinang ng ilaw, bawat tawa ng bisita, ay tila sumasampal sa aking kaluluwa. Gusto kong tumakas, magtago, maglaho. Ang aking kapatid, ang taong akala ko ay susuporta sa akin, ay siyang nagtulak sa akin sa pinakamalalim na hukay ng kahihiyan. Ang sakit ay mas matindi kaysa sa pisikal na sugat. Ang puso ko ay kumirot at ang aking mga mata ay nangingilid sa luha, ngunit pinilit kong pigilin ang mga ito. Ayokong makita nilang mahina ako. Nakatayo ako sa gilid ng ballroom, pakiramdam ko ay isang invisible na anino sa isang malaking pagdiriwang. Ang sakit ng mga salita ni Sofia ay bumabalik-balik sa aking isipan, at ang pagnanais na umuwi ay napakalakas. Okay lang, Maria. Matatapos din ito, bulong ko sa sarili, pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Bigla, naramdaman ko ang pagbabago sa buong kapaligiran ng silid. Ang ingay ng pag-uusap ay tila bumaba, at ang lahat ng atensyon ay biglang napunta sa grand entrance ng ballroom. Lumingon ako at doon ko nakita ang isang lalaking may tindig na kapansin-pansin. Naka-business suit siya, ang kanyang buhok ay maayos at may kislap, at ang kanyang tingin ay matalim ngunit puno ng kumpiyansa. Siya si Mr. Ramirez, ang kilalang negosyante na nabalitaan kong kamakailan ay bumili ng ilang malalaking kumpanya, kasama na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Marco. Nagkaroon ng mga bulungan sa paligid ko. Lahat ay nagtataka kung bakit siya naroon.
Ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng bigat sa hangin. Naglakad siya ng may tiwala sa gitna ng silid, at ang bawat hakbang niya ay tila nagpapabago sa kapaligiran. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni na Sofia at Marco. Agad silang lumapit, tila ba nagmamadaling batiin siya, at ipakita ang kanilang paggalang. Ang kanilang mga ngiti ay pilit, ngunit ang kanilang mga mata ay naglalaman ng pag-asa. Narinig kong nagbulungan si Sofia kay Marco, mabuti at dumating siya. Malaking tulong ito sa iyo, Marco. Siguradong makikita niya ang halaga mo. Tila ba isa silang pusa na nakakita ng bagong laruan, nais sambutin ang bawat pagkakataon. Ngunit nagulantang ang lahat nang biglang nagbago ng direksyon si Mr. Ramirez. Hindi siya dumiretso kina Sofia at Marco. Sa halip, diretsong sa akin ang kanyang lakad. Ang kanyang mga mata, na puno ng kapangyarihan, ay naglalaman ng isang ngiti na tila para lang sa akin. Huminto siya sa aking harapan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, at ang aking mga pisngi ay unti-unting namula. Hindi ko maintindihan. Sino siya? Bakit niya ako kilala? At bakit tila may kakaibang init sa kanyang tingin? May kapangyarihan ang kanyang presensya na nagpatahimik sa buong silid. Ang silid ay tila tumahimik, at ang lahat ng mata ay nakatuon kay Mr. Ramirez at sa akin. Nagkaroon ng bulungan, at pakiramdam ko ay lahat ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na tila nakakita ng kayamanan. Pasensya na, Maria, kung nahuli ako, sabi niya, at ang kanyang malalim at maotoridad na tinig ay sapat upang angkinin ang atensyon ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa akin, tila wala siyang pakialam sa mga nakatingin. Lumingon siya sa mga tao, kabilang na sina Sofia at Marco na ngayon ay nakatayo na sa aming tabi, ang kanilang mga mukha ay naglalaman ng pagkalito at pagkabigla. Ang mga ngiti sa kanilang labi ay naglaho. Gusto kong ipakilala sa inyo ang aking kasama ngayong gabi, ani Mr. Ramirez, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, siya si Maria, ang aking napakagandang date. Ang mga salita ay bumagsak sa silid na parang kidlat. Ang mga bibig ni na Sofia at Marco ay bumuka. Nakita ko ang pamumutla ni Sofia, ang kanyang mukha ay naging puting-puti, at ang kanyang dating mapagmataas na tindig ay unti-unting bumagsak. Si Marco, na dating mayabang, ay biglang nanlamig at hindi nakaimik. Kitang-kita ang gulat sa kanyang mga mata, ang gulat ng isang empleyado na nakita ang kanyang boss na kasama ang taong kinutya niya. Maria, ikaw ba? Bulong ni Sofia, ang kanyang tinig ay nanginginig at halos hindi marinig. Kakasama mo si Mr. Ramirez? Paano? Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagpalipat-lipat mula sa akin, patungo kay Mr. Ramirez, tila ba sinusubukan niyang iproseso ang imposibleng senaryo, ang imposibleng katotohanan. Ngumiti lang ako, isang ngiti na ngayon ay maihalong tagumpay. Ate, sagot ko, ang aking tinig ay kalmado at tiwala, walang bakas ng nerbiyos. Hindi mo ba ako kilala? Si Mr. Ramirez, na tila naramdaman ang tensyon at ang pagkabigla ni Sofia, ay dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa aking likod, isang galaw na nagpakita ng pagmamay-ari at suporta. Maria is a very intelligent and charming woman, Anya, ang kanyang boses ay banayad ngunit may bigat. I'm lucky to have her as in my date tonight. Her elegance is truly captivating. Bawat papuri niya sa akin ay parang isang matalim na patalim na tumutusok sa pagmamataas ni Sofia. Ang mga salita ni Sofia kanina tungkol sa aking nakakahiya na damit ay naging katawa-tawa at walang halaga sa harap ng paghanga ni Mr. Ramirez. Naglakad kami ni Mr. Ramirez patungo sa isang bakanting mesa, ang lahat ng mata ay nakasunod sa amin. Ramdam ko ang mainit na tingin ng mga tao, ang mga bulungan, at ang pagbabago sa kanilang pagtingin sa akin. Hindi ito ang malakas na paghihiganti na inisip ko, ngunit ito ay mas matamis dahil sa kanyang pagiging hindi inaasahan at tahimik. Ang tunay na ganti ay ang makita ang takot at pagkahiya sa mukha ng taong dating nagpahiya sa iyo, at ang kapangyarihan ay nagbago ng kamay. Ang aking embarrassing dress ay naging simbolo ng aking tagumpay, at ang bawat hakbang ko ay puno ng bagong tiwala sa sarili. Ang gabi ay lumipas ng tila isang panaginip. Si Mr. Ramirez ay hindi kailanman iniwan ang aking tabi. Nagkwentuhan kami ng marami at natuklasan kong isa siyang taong napakabait, matalino at may malalim na pag-unawa. Nalaman ko rin na ilang beses na pala siyang nag-alok ng partnership sa aking maliit na kumpanya noon,
Ngunit hindi ko lang naasikaso dahil sa dami ng trabaho at pagiging abala sa aking mga sariling proyekto. Ang kanyang pagiging date ko ay hindi sinasadya, nasa venue lang siya at nakita niya ako, at dahil kilala na niya ang aking kumpanya at pinahahalagahan ang aking mga proyekto, sinamantala niya ang pagkakataon para magpakilala. Natawa na lang ako sa loob-loob ko sa kakaibang kapalaran. Si Sofia at Marco. Hindi na sila lumapit. Nakita ko silang nakaupo sa isang sulok, ang kanilang mga mukha ay tila lumiliit sa bawat sulyap na natatanggap ko mula sa mga bisita. Paminsan-minsan, sinisikap ni Marco nang umiti kay Mr. Ramirez, ngunit binabaliwala lang siya ng huli. Ang kanilang ambisyon na gamitin ang koneksyon kay Mr. Ramirez para sa kanilang sariling kapakanan ay biglang naging abo. Ang pagmamayabang ni Sofia ay naglaho, napalitan ng isang mapait na pananahimik. Hindi ko na kailangan pang magsalita ng masama sa kanila, ang kanilang sariling aksyon ang naghatid ng kanilang karma. Pagkatapos ng gabing iyon, lumakas ang loob ko. Naging mas bukas ako sa mga oportunidad na dumarating. Ang aming kumpanya ay unti-unting lumago, at dahil sa aking dedikasyon, nakakuha ako ng mas malalaking kliyente at mas malalaking proyekto. Nakipag-ugnayan ako kay Mr. Ramirez, hindi bilang isang date, kundi bilang isang profesional na katuwang at pinahahalagahan na kaibigan. Naging mentor ko siya, at marami akong natutunan mula sa kanyang mga payo at karanasan. Ang relasyon namin ni Sofia ay nanatiling malamig. Hindi na niya ako kinukutya, at hindi na rin siya nagmamayabang sa akin. Tila ba natuto siya ng leksyon, o sadyang nahihiya na siyang makipag-ugnayan. Hindi ko man direkta siyang ginantihan, ngunit ang pag-angat ng aking sarili ay naging sapat na. Ang ganti ay hindi laging sa pamamagitan ng paghihiganti o pagpapahiya, kundi sa pagpapatunay sa sarili mong halaga at sa pagtupad sa iyong mga pangarap. Ang karma, sa sarili nitong paraan, ay gumawa ng katarungan. Natutunan ko na ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nasa panlabas na anyo, kundi nasa lakas ng loob, sa integridad, at sa kakayahang manatiling matatag sa harap ng mga hamon. At sa huli, ang aking simpleng puting damit na dati kinutya ay naging simbolo ng aking pagbangon at ng aking tunay na halaga.